Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at eto na nga. Kapapasok lang, tagumpay yan ha. Tagumpay agad mga ka-review. Mga bansa nagsanib pwersa. President BBM binawi ang WPS, China umatras. Robin Padilla sinibak. Yan, sinibak daw po itong si Senator Robin Padilla. Nako po ha. Well, yung mga ka-review, yan po yung ating bibigyan ng reaksyon, komento or kritisismo kung meron po. At yan po ay mula kay Philippines Trending News. Yan subscribe nyo na po mga ka-review. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. No? At kung gusto mo talaga ng mga bagong uploads ni Philippines Trending News ay subscribe nyo na po. Yan At ito na nga mga ka-review, sanib pwersa na, buong mundo nagkaisa laban sa China. President BBM binawi na ang WPS. Yan mga ka-review. Yan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po mula kay Philippines Trending News. Ito na. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos pinalaga ng China at nagbitiw ng isang mabigat na salita laban dito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe. So yan mga ka-review, subscribe na po kayo. Maraming salamat po. Para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa ginanap na Asian Summit sa Jakarta, Indonesia, Pangulong Bongbong Marcos ginulat ang lahat. Buong tapang at kalmado nitong ipinahayag sa ASEAN leader ang mainit na usapin sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi dapat mamayani ang sinumang nais guluhin ang kapayapaan sa rehiyon para sa pansariling kapakanan at dapat pumalag ang ASEAN na mapasailalim ang international order sa pwersang ginagamit para dominahin ng kahit na sino man ang South China Sea. Pinabulaanan din ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pinagmula ng hindi pagkakaunawaan sa South China Sea ay ang nagbabanggaang dalawang makapangyarihang bansa. Nagbigay din ng Pangulo ng pinakamatindi nitong banat. Malayo pa sa katotohanan ang pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos na maging maayos ang usapin sa West Philippine Sea dahil isa ang Amerika na kilalang kaalyado ng Pilipinas. Nakakalungkot ayon kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nanatili ang gulo sa South China Sea. Gayunman, nilinaw ng Pangulong Marcos na hindi gulo ang hanap ng Pilipinas kundi ang maayos na resolusyon sa problema. At nangako naman ang Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na isusulong ang mapayapang pagresolba sa anumang usapin sa rehiyon. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ganyan ang isang leader ng bansa, mayroong matigas na paninindigan para sa kapakanan ng kanyang mamamayan at bansa. Mabuhay ka PBBM, mabuhay ang bansang Pilipinas. Sa atin ang Philippine Sea, dapat lang huwag ipaangkin sa iba. Ipaglaban natin ang ating karapatan, sariling atin. Huwag hayaang angkinin ng iba. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang ipinaglalaban natin ay atin. Tulungan nawa tayo ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Tama yan, dapat panindigan natin ang talagang atin. Sobra na ang China. Kung ano ang maisipang angkinin dito sa parte ng Pilipinas, gusto kanila na talaga. Ipakita din natin na kahit maliit na bansa ang Pilipinas, ang mga Pilipino ay palaban din para ipaglaban ang talagang amin. China, huwag mong angkinin ang hindi iyo. Tama naman po na dapat marisolba ang problema sa West Philippine Sea sa maayos at mapayapang paraan. Pero kung ang China po ay pinipilit ang gusto nilang mangyari na masakop ang halos buong karagatan, palagay ko po di mangyayari na makuha pa sa mapayapang pamamaraan. And yan na nga po mga ka-review, no? Kahit gaano nating kagusto na
sa mapayapang paraan tapusin ang problemang ito. Kung ang China naman po ay napaka-agresibo, namang angkin talaga, na ba? Nang hindi naman sa kanila, wala po talaga tayong magagawa. Kung di ang, di ba, lumaban na din, di ba, mga ka-review? Lalaban na tayo. At kailangan talagang lumaban. Kasi, di ba, pang-aapi na ito, mga ka-review. Kawalang respeto ng China sa Pilipinas. Yan, buti na lang po mga ka-review at may mga ganitong, di ba, may mga tumutulong po sa ating mga kaalyado nating iba't ibang bansa na may mga high-tech din na mga equipment, mga gamit, di ba mga ka-review? Which is nawala tayong noon, di ba? Tulad ng Amerika, mga ka-review, nakadeploy na po doon. Yung kanilang mga Navy, di ba? Tumutulong na po sa ating bansa, sa ating Coast Guard, di ba? Pero may ilang pong mga politiko na gustong tanggalin ang deployment ng US Navy, di ba? Tulad po ni Senator Robin Padilla na talagang tinututulan niya kasi nga daw po baka maging diba? Daan lang ito para maging di ba? Pumalagnat talaga yung China, di ba? Ka-review. Or magkagera, di ba? Maging way lang daw ito ng maggirian, di ba? Naaway na nga tayo mga ka-review. Di ba yung mga mangingisda natin talagang pinapaalis na sa sarili nating bakuran. So ano pa ba dapat nating hintayin? Edi lumaban na rin. Di ba mga ka-review? So yan na nga po, kahit gaano tayo katahimik, di ba? Pag talagang ang China po ay pumasok na talaga at talagang, di ba? Makipag-away na, wala na tayong magagawa. Makikipag-away talaga tayo. Ipaglalaban talaga natin kung ano po yung atin. So mga sangkay, talagang hindi magugustuhan itong balita ngayon ng China. Nagsasanib puwersa na po ang mga malalakas na bansa para tulungan po ang Pilipinas. Yan po ang ating aalamin ngayon. Ito po yung balita kasi. Nagkaroon po ngayon ng Sama-sama 2023. Ito daw po ay show of force na military exercise. Naku, tingnan po natin. Show of force. Yan daw ang layunin ng Joint Maritime Exercise ng Pilipinas at US Navy o ang Sama-sama 2023. Yan na, Naku po. Pilipinas at US. Pero mga sangkay, hindi lamang po talaga Pilipinas at US ang kabuuhan yan. Ito, malalaman nyo, mga sangkay. Bukod sa Pilipinas at Amerika, makikilahok din ang Navy Forces Yun. ng Britanya, Britanya, Canada, Canada, at Japan. Japan. Mga pagsasani na gaganapin dito sa bansa, Diba, mga sangkay? At isa pa nga po pala, mayroon pang kasama dyan, yung India, di ba mga ka-review, yung Navy rin po ng India, di ba, nangako na rin tutulong sa Pilipinas. So ano na ngayon, China. Marami po ang dadalo sa ano na to, tinatawag na show of force. Kaya nga sabi ko mga sangkay, kakainisan po ito ng China. At hindi ko alam kung anong gagawin nila nito. Baka mamaya bigla pong magkaroon ng ang show of force din yung mga kaalyado ng China like Russia, mga malalakas po yan Russia at saka yung medyo may saltik na diktador. Sino ba yun? Si Kim Jong-un ng North Korea, mga sangkay. Baka mamaya gawin nila yan. Pero itong Sama-sama 2023, ang mag-host po neto ay ang Pilipinas. hanggang October 13. Ayon kay Philippine Navy Chief Rear Admiral Toribio Adasi, patunay ito na natiling matibay ang alyansa ng Pilipinas sa ibang mga bansa sa gitna ng tensyon sa Asia-Pacific region, partikular sa West Philippine Sea. Ayun. Sa kanyang talumpati, iginiit ni US Navy 7th Fleet Commander Vice Admiral Carl Thomas na importanteng maglayag ng mapayapa ang lahat ng bansa sa West Philippine Sea. Ayun na nga, mga sangkay. Kasi hinaharang po lagi nitong China Diba? So ngayon, papakitaan na po sila ng puwersa nitong mga bansa. Hindi lamang po Pilipinas at Amerika yan. Marami po, mga sangkay. I think that it's really important that we all recognize that the global maritime commons are used by everybody, and everybody wants the global maritime commons to be free and open. And I applaud the Philippine leadership in being willing to bring in other nations to what was a bilateral exercise and expand it.
so that we Eto mga ka-review hindi lang po ito nagkataon na Pilipinas po ang mag-host siguro ng ganitong klaseng activity. Siguro ko talagang sinasadya na rin nila, di ba mga ka-review? Sinasadya na rin nila para maisip ng China na, oy, meron palang ganitong nangyayari dito sa na pinagtutulungan na tayo ng buong mundo. Nako. Di ba para naman maano yung China? Matauhan na yung China kung sa ano mga gusto niyang gawin. Di ba mga ka-review? Yan lang po yung opinion ko. Hindi lang po ito nagkataon siguro na Pilipinas ang mag-host ng ganitong activity mga ka-review. Talagang sinadya siguro ito ng kung sino man nagpapasalitate dyan sa activity na ito. learn and train with one another. Ngayon, mga sangkay. Ngayon, ito, naibalita na rin yan syempre sa international. US-Philippines. Magkakaroon nga raw po ng military exercise. Ayan, sama-sama. Sa kabila po ng tensyon sa China. Ito po, mga sangkay. US and the Philippines launched the in other global news, the US and the Philippines launched the annual joint naval exercise on Monday. The drills are being conducted off Luzon, which is the main island of the Philippines. And the exercise is being held in the backdrop of simmering tensions between China, the Philippines, and the US. Yan na nga po, mga sangkay, no? Talagang ano to gitgitan po ito ngayon. Dito mangyayari. At dyan po mismo sa karagatan na yan, yung pinag-aagawan na yan, mga sangkay. So, talagang hindi ko alam kung, I'm sure, alam po ito ng China, mga sangkay, kasi hayag na hayag naman po ito, hindi po ito nakatago mga sangkay na gagawin. Pero ayun na nga po. Nako, bigla pong may meeting siguro ngayon ng China at ito na. Kailangan nilang paghandaan kung ano man ang posibleng magaganap dyan sa West Philippine Sea. And that too over the disputed South China Sea. Now, more than 1,000 naval personnel from both the sides are taking part in the annual event. So, yan po, mga sangkay, no? Binalita po sa international media ang gagawin. Ito, So yan mga ka-review. Palakpakan po natin. Kabado na siguro ngayon yung China. Diba? Kasi binalita na magkakaroon nga ng show of force. Yan Hindi lang po US at Pilipinas, kundi Japan, Australia, at nabalitaan ko mayroon ding India. No? Suportado rin tayo ng India mga ka-review. Yung Navy ng India. Alright mga ka-review, ano man po ang inyong, di ba? Ano man po ang inyong reaksyon? Pero di ba, ano lang natin, i-relate lang natin dito kay Senator Robin Padilla. No? So yan, ano masasabi ninyo mga ka-review dito sa, di ba? Mukhang napapahiya na po ang ating butihing senador Robin, no? Kasi di ba sabi niya nung unang hearing na dapat tanggalin niyo yan, tanggalin yung force ng US diyan sa WPS. Pero ngayon, mga ka-review, parang dinadagdagan, parang 'di ba? Lumarami patuloy yung mga kaalyansa nating mga bansa, 'di ba? Na tutulong sa atin, no? Anong masasabi niyo diyan? Pahiya na naman po ang ating Senator Robin. Sana maging ano kayo. Huwag na po kayo maging pro-China, di ba? Yung nga po yung tinatanong yung mga netizen natin, yung mga ka-review natin, no? Kung pro-China ba talaga itong si Senator Robin Padilla? No? Okay, anyway mga ka-review, lahat naman po tayo may sa kanya-kanyang opinion. Comment na lang po sa baba para atin salam po ng ating mga kabayan ng inyong nararamdaman sa issue ito. Right? Okay. Maraming salamat po mga ka-review at pa-like and share din po ng reaction video ito. No, at pa-subscribe na rin po mga ka-review. At subscribe nyo na rin po si Philippines Trending News. Yan, sa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po.